taon, 2025, lubos ako nagpapasalamat sa ating Panginoon, tatlong bagay. Una, sa bawat finances namin, lagi siyang nagpo-provide. So everything po na ibibigay ng ating Panginoon. Pangalawa, yung protection niya sa aking asawa. 2 beses siyang na-aksidente ngayon. And praise the Lord, lagi binabalik ng Panginoon ang kalakasan sa aking asawa. Pangatlo, ang kanyang wisdom, ang kanyang pag-provide sa akin, sa paggabay sa aking trabaho. Ako po ay nagpapasalamat ng taus-puso sa aking Panginoon dahil hindi po niya ako pinababayaan. Maraming salamat and all honor and glory for our Lord Jesus Christ. Sa akin naman po, yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa loob ng isang taon po ay yung marami. Pero yung pinapasalamat ko sa Kanya yung mga bagay na kinakatakutan ko na hindi naman nangyari. Yung goodness niya na patuloy na dumadaloy. Yung number 1 po, yung takot ko na baka hindi namin mapaaral yung anak namin. Pero talagang ang Diyos nagbibigay talaga siya sa atin ng provision na yung na ma-overcome natin yung takot natin sa ating mga buhay. Tsaka yung patuloy na provision niya sa pamilya namin. At higit sa lahat, yung pinagpapasalamat ko talaga sa Kanya, yung halos lahat kami magpamilya ay yung naglilingkod sa Kanya. Kasi pinaka-the best talaga na provision na meron tayo, yung maglingkod sa ating Panginoon. Yun lang po. Hindi man naging maganda yung 2025 kasi may mga trials, may mga problema. Pero sobrang daming pagpasalamat kay Lord unang-una sa lahat. Yung blessings of good health, yung blessings na hindi niya kami pinabayaan, na nandun yung provision niya kahit alam niyo na magkukulang pero magbibigay talaga siya ng more than enough pa. So itong year na to, sobrang daming pagpapasalamat sa Kanya. Siyempre, naging parte kami ng JTN family na sobrang namin naramdaman yung love sa pamilya ito. Naging welcome yung aming family dito sa JTN Church. Yun lang. So, yun yung dapat ipagpapasalamat kay Lord. And naririto kami, meron kaming malakas na malusog at masaganang buhay. Ipagpasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya sa aming pamilya. Naniniwala ako na kapag naging tapat ka sa Panginoon at lagi mo siyang pinapasaya, mas pasasayahin ka na doon. Maraming trials sa buong isang taon na nangyari sa amin, pero nakita namin yung pagpapala ng Panginoon, pag-guide ng Panginoon, at sa parting kabuhayan namin, sa negosyo, sa hanap buhay. Nakita namin na noong nakaraang taon na nagbigay kami ng mas pinasaya namin ang Lord. Etong taon na to, mas pinagpala na kami at nakita namin yon sa nakita namin ngayon taon na binigay ng Lord kung ano yung mas nakabubuti sa aming pamilya. Kaya naamang ko lahat na lagi natin iisipin na kapag pinasaya natin ang Panginoon, mas pasasayahin niya tayo. Yun lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Itong year 2025, lahat po ng problema, lahat ng mga trials sa buhay ko, napagtagumpayan ko po lahat yun. Andiyan po ang pag-iyak, ang lungkot. Lahat po yan naranasan ko, pero sa pamamagitan po ng pagiging tapat ko sa Panginoon at pagtitiwala ko sa Kanya, nagpapasalamat po ako dahil ang lahat ng yun, lahat ng mga na-encounter kong problema, nalampasan ko po. Hindi basta problema. Problema na ngayon ko lang pong naranasan sa talang buhay ko. Pero alam ko na ang Panginoon po ang patuloy na kumilos yung mga time na yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila ng pagsubok na yun, andyan siya na talagang tinulungan niya ako. Imbis na nanghina ako, mas lalo po ako naging matatag at lumaban. Dahil alam ko kasama ko ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ko ngayong taong 2025, ang lungkot, saya, at mga problema na naranasan ko, alam ko na yun ang magpapatatag sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon.
ang lahat ng iyon ay alam kong ang Diyos, ang biyaya niya ay parating laging sapat. Sabi nga, tumawag ka lang, tutugunin ko yung mga panalangin. Natuto akong magdasal ng matagal sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Nung minsan, nung mga nakaraan, kung 30 minutes lang po ako magdadasal, lalo pong bumaba ang aking panalangin, naging 1 oras po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagpapalakas niya sa akin, lalo kong tumitibay sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Kaya ang lahat ng ito ay binabalik ko sa pangalan ni Jesus. Siya lang ang ating tawagan ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Sobra-sobra po yung pasasalamat ko kay Lord sa sobrang daming blessings, hindi ko po mabilang talaga. Pero isa sa pinaka-tumatatak po sa puso ko ay yung buong pamilya po kami ngayon na magkakasama na nagpupuri at nagsasamba sa Kanya. Kasi dati dalangin ko lang yun eh. Pero nung nag-start ako step foot forward para umattend sa service, by God's grace po, sunod-sunod na dumating, naisama ko na yung mga anak ko and ang asawa ko kasi siya po talaga yung hindi pa masyadong open, pero by God's grace po, dinidig niya yung panalangin ko and buong pamilya po kami na nagpupulit nagpapasalamat sa Diyos. Kaya isa po yan sa pinakamalaking blessings na natanggap ko kay Lord ngayong taon na lang. Praise be to God.